Good day everyone, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. So welcome na naman sa ating channel today. Sa video na ito ay sasagutin lang natin kasi marami po tayong nakikita ng mga comments sa ating mga videos. And isa sa mga lagi kong nababasa ng mga comments ay lagi nilang tinatanong yung Israel. Sabi niya, Israel, where is it? Meron ba talagang Israel? Saan yan nakalagay? Because there are so many people right now who don't believe on Israel. Para sa kanila wala, hindi nag-i-exist yung bayan ng Israel. So, ito yung sasagutin natin mga kapatid. Saan nga ba talagang Israel at meron nga ba talagang Israel? Una, if you are a Bible-believing person, kung ikaw ay isang tao na naniniwala sa Bible, you knew that there was a name Israel. There was a country named Israel. And there was Israel who are being blessed by God. If you are reading the Bible, makikita mo talaga na meron talagang bayan ng Israel at merong Israel sa mundong ito. Ayan, buksan natin yung Bible. Actually, ang Bible mentioned Israel almost 2,500 plus. Grabe no, 2,500 plus na mention yung word na Israel in the Bible. Mentioned in Old Testament and New Testament. Kaya nga, pag binabasa mo yung Bible, alam mo that almost the majority of the story in the Bible is about the story of Israel. How the Lord has been faithful to them, how the Lord has chosen them to be a nation there, paano sila blines, and paano pinapakita ng Diyos yung kabutihan niya, yung lahat ng mga qualities niya, character niya sa pamamagitan ng buhay ng bayan ng Israel. So, the word Israel is mentioned throughout the Bible many times. So, una, saan ang galing yung una na word na Israel? Ito po ay galing sa pangalan ni Jacob. If you read, basahin muna natin Genesis 32 para magkaroon kayo ng idea saan ang galing yung word na ito. Bago ito naging Israel, 32 verse 26 to 28, sabi dito, sabi nung lalaki, bitawan mo na ako, mag-uumaga na. Pero sabi ni Jacob, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako binibless. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki. Jacob, sagot naman niya. Sabi nung lalaki, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, Israel na. Nakipaglaban ka kasi sa Diyos at sa mga tao at nanalo ka. Sabi ni Jacob, please sabihin mo na sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot siya, bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Tapos blines niya si Jacob. So this is a story mga kapatid where Jacob, there was a name Jacob. Kilala naman natin si Jacob. Apo po siya ni Abraham. Kasi nga alam naman natin in the Bible that God promised Abraham that He will bless him and He will make him to be a nation. And on his line, sa kanya manggagaling yung magkakaroon ng nation at be-blessed niya yung bayan ng Israel. Diba? So Sarah, kaya si Sarah nagkaroon ng anak, si Isaac, and then si Isaac nagkaroon ng anak, si Esau saka si Jacob, and later on si Jacob ay blines din ng Panginoon. And doon nagsimula kay Jacob mga kapatid, pinakita ulit ng Panginoon na totoo yung kanyang pangako. During this time, merong event, si Jacob nakipag-wrestle sa tao na ito na sobrang lakas. Kasi nga, nag-wrestle sila hanggang umaga kasi gusto ni Jacob na i-bless siya ng tao na ito. Kaya nagtanong na yung lalaki na to, anong pangalan mo? Sabi niya, pangalan ko ay Jacob. And then sabi niya, simula ngayon, hindi na Jacob yung pangalan mo. Tatawagin ka ng Israel. So, sa Bible mga kapatid, napaka-importante na nag-change name. Because changing name, nagpapatunay din na mayroong mga pagbabago rin na gagawin sa buhay mo. So, it is also a sign of God's blessing to Jacob na nung naghingi ng blessing si Jacob sa Panginoon, God answered this blessing. So, actually, kinonfirm lang naman ng Panginoon kasi nga, He already made a covenant to His lolo sa kanyang forefather na si Abraham that He will bless him and multiply him like the stars and he will become, his descendant will be a blessing to all nations. At dito mga kapatid kay Jacob, he turned his name, God Himself turned Jacob's name into Israel. And then, through that name, God continued to show His blessing. Kaya nga diba si Jacob nagkaroon ng 12 na anak na lalaki. And out of that, mga kapatid, alam nyo ng history sa Bible, nakita natin na kahit na napunta sila sa Egypt, God's hand is still upon them because God already blessed Jacob. Sabi niya sa iyong mga anak angkan, you are my chosen people and I will give you a land, the promised land. Yan tinatawag dito na Canaan dati na binigay ng Panginoon sa kanila. Not only that, basahin ko rin sa inyo ni Exodus 19 verse 6, sabi diyan, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Sabi ng Panginoon, magiging banal na lugar kayo. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Isaiah 41 verse 8, but you Israel, my servant, Jacob, whom I chosen. Yan, nakalagay talaga na pinili ng Diyos si Jacob, which is called now Israel, whom I chosen, the offspring of Abraham, my friend. Sabi niya, but you Israel,
my servant, pinili kita. So it is God who chose Jacob or Israel, and doon niya ibubuhos yung kanyang pagpapala at lahat ng pangako na iniwan niya sa kanyang lolo na si Abraham. So these are the great example of verses where the word Israel is mentioned in the Bible. Kaya sa mga nagtatanong dyan, saan yung Israel? Wala namang Israel. If you're a Bible-believing person, there is Israel in the Bible, and that is true. There are so many promises that are mentioned in the Bible na binitawan ng Panginoon sa bayan na ito that God will continue to fulfill. Meron na mga na-fulfill, mga kapatid. Isa nga sa mga na-fulfill niya is nung dinisperse sila ng Panginoon dahil nga sa mga pasaway din sila. Hindi natin kinakaila na mga pasaway talaga yung mga Israelites na to. That's why God dispersed them during the tinatawag na diaspora, 70 AD, yung mga Romans. But God promised, because of His eternal covenant to Abraham, God promised na ibabalik niya yung mga anak niya, the chosen people of Israel, in His own land. Kaya 1948, imagine, they are the only people in the world na nawala sa mapa, but almost 1,500 years to 2,000, pinalik sila ng Diyos sa sarili nilang bayan. With the same language, the same culture, and the same land because it was promised by God. Pero syempre, alam naman natin na hindi naman 100% umalis dito sa Israel. There are some Jewish who remained here. Yun nga lang, talaga majority ay na-disperse dahil sa kasalanan. But 1948, God used the Holocaust. Masakit ito. Pero by His divine blessing and by His promise kay Abraham and even kay Jacob himself, that He will bless him at ibabalik sila sa bayan na ibinigay niya. Nangyari ito, mga kapatid, 1948, that Israel become the state again. That's why there is Israel. At bakit mayroong Israel ngayon? It's because it is promised by God.